So, good day. This is the presentation of our group in Kagel. So, our title is about calorie burn prediction. So, dito po sa first line, so ito po yung mga list ng mga in-import namin. So, ang kanilang mga gamit ay para ma-visualize yung mga data processing at machine learning tasks. So, ang min-max scaler ay ginagamit para mag-normalize ng data habang ang train test split ay naghahati ng data sa training at testing sets. So for the line 2, ang mag-explain po nito ay si Charles Teguia. Ang susunod naman is import OS. So, itong import OS, ito yung para malaman kung yung file is correct at nag-exist sa specified location. So, yung sunod naman is itong table or ito yung na-import na file or dataset na tinatawag namin na file ay gym members exercise tracking.csv. At ang susunod naman na line is ipapaliwanag ni Frances. So, dito sa next, df.info. So, binibigay niyo yung quick summary para sa bawat data frame. Sinasabi dito yung number of rows and columns, column name, type, tapos missing values, tapos yung memory usage ng bawat data frame. Ginagamit to pag mag-check ng structure ng bawat data. So, next. So, ito naman po, df.describe. Binibigay niya yung basic statistics ng bawat numeric data. Sinasabi dito yung bawat count, mean, minimum, maximum, and percentiles or percentage like 25%, 50%, etc. for each numeric column. Ginagamit naman to para mas maintindihan ng maayos yung bawat data distribution. So, next na magpapaliwanag is si Angel. So, dito naman po sa df.duplicated, ang df.duplicated.sum po, ginagamit po para malaman kung ilang rows yung nasa data frame or yung duplicate na paulit-ulit. Ang function po nito, sinusuri po niya yung bawat row sa data frame mo, tinitignan kung ang row na yun ay duplicated na po ba ng ibang rows. Magbabalik po to ng isang series sa parang column kung saan true kung ang row ay duplicated at false naman po kung hindi. Yung sa .sum naman po, ang .sum ay nagbibilang po ng kabuang true values mula sa result ng duplicated. Next naman po dito sa df.isna, sinisilip po nito yung bawat cell sa data frame at tinitignan kung ang laman ay none or not a number or missing value. Magbabalik ito ng isang data frame na puno ng true kung none ang cell at false naman po kung hindi. Yung sa .sum naman po, ina-adapt po niya yung true sa bawat column. Ang table naman po sa baba i-explain po ni Charles Digia. So, ang susunod na line naman po is, ito po yung data type. Kumbaga, ito po yung comparison ng data type na ipapaliwanag po unang-una ni Vincent Austria. So, dito po sa chart 1, so ang code na ginamit po is plt.figure, sns.barplot, saka plt.show. So, ito po yung gender saka age yung pinapakita po dito sa chart. So, next po is gender versus weight. So, same lang po ng ginamit na code. Ang nadagdag lang po is the plt.title. So, ito naman po is pinapakita yung weight ng gender, yung pagkakaiba po nila. So, ang mataas dito is the male. So, next is the gender versus height. Okay, same rin po ng code. Parehas lang po ng ginamit na code. Tapos ang pinapakita rin ulit dito is yung height ng gender. So, siyempre mas mataas po yung male. So, next is the gender versus max BPM. So, same ulit lang rin po ng code. So, ang pinagkaiba lang nila is yung comparison na ginamit. So, max BPM po yung ginamit at by gender naman po yung ginamit. So, same lang rin po. Ang pagkakaiba lang is the max BPM. So, ang susunod na chart po ay papaliwanag ni Charles Teguia. So, susunod pala is gender versus average BMI. So, ang code nito is plt.figure, sns.boxplot, plt.title, plt.show. So, ito yung chart
average BPM by gender. Kumbaga mas lamang dito yung male kesa sa female. So the next one is gender versus resting BPM. So same lang din siya ng code. Same pa din siya nung mas lamang pa din yung male sa resting BPM by gender. Next one is gender versus session duration. So, ang code niya is plt.figure sns.barplot plt.title and plt.show. So, ito yung chart niya is duration session by gender, yung male and female. Halos pantay lang sila dito sa may chart. So, the next one is gender versus calories burned. So, ito naman yung same code lang din siya halos. At ito yung amount of calories burned by gender. Mas angat pa din yung male kesa sa female. So, ayun yung comparison. At ang susunod naman ng papaliwanag is si Frances. Dito po next is workout type versus gender. PLT.figure, fig size 12 and 6. Dito itong line of code na to ginagamit para masukat or maano yung sukat ng bawat plot sa isang graph. SNS.countPlot. Ito naman, itong line of code na to is responsible para malagay yung data sa loob ng graph. Next one is PLT title. Ito, PLT title. Ito, ginagamit naman to pag maglalagay ng title sa loob ng graph. And PLT.show para makita naman kung ano yung nasa loob ng graph. Tapos dito sa graph, makikita natin sa workout type by gender na halos lahat mas mataas yung male pagdating sa workout type. So next, fat percentage versus gender. Same lang yung code niya, parehas ng figure size. So yung bar plot, ginagamit lang kung ano yung required na kukunin sa may graph. Tapos sa next, yung title, fat percentage by gender. And plt.show para ma-show. Tapos dito naman sa fat percentage, dito lumamang yung mga female compare sa male pagdating sa fat percentage. So next, gender versus water intake by liters. PLT.figure, ganun ulit. Tapos SNS bar plot, PLT title, PLT.show. Tapos sa babang graph, makikita natin na pagdating sa liters of water intake, mas maraming nakukonsume yung male kumpara sa female. And next is gender versus workout frequency. So sa baba, in gender and workout frequency, mas mataas ng konti yung female compare sa male. And next na mag-explain is si Angel. Dito naman po sa gender versus experience level, same line of code lang din po sa mga nakaraan na code. Pero ang pinapakita naman po dito ay level of experience by gender. Halos same lang din po sila pagdating po sa experience. Next po ay gender versus BMI. Same line of code lang din po, pero makikita po dito yung comparison po ng male at female pagdating po sa BMI na which is mas mataas po yung sa male. Next naman po is BMI versus weight. Dito naman po sa code na po to ay plt.figure, sns.implat, plt.title, plt.show. Ito naman po, ang tawag po dito ay scatterplot. Ginagamit po to para i-visualize po yung relation ng dalawang numerical na variables. Katulad po dito na weight or kilograms po yung ginagamit. Next naman po is same code lang din po ng iba, which is plt.figure, sns.barplot, plt.title, at plt.show. Dito po makikita po yung graph ng workout type by weight, which is yoga, HIIT, or high intensity interval training, cardio, and strength. Next naman po is workout frequency versus session duration. Makikita po natin dito sa scatterplot yung visualize na relation ng dalawang numerical variables. Pero ang ginamit naman po dito ay days and weeks. Next naman po, sa calories burn versus session duration, scatterplot din po yung ginamit namin. Dito naman po, ang ginamit din po ay
Ang ginamit naman po dito, hours. Yun lang po yung pagkaiba nun sa last na graph. Next naman po sa calories burn versus workout frequency. Dito din po, same lang din po nung isa. Ang ginamit po ay days and weeks sa kung gaano po ka-frequent yung pag-workout. So, irarun na po namin yung code para makita po yung pinaka-output mismo. So, ito po yung output ng code namin. So, ito po lahat.